Pag tayo ay nag-change oil or nag-drain ng oil sa engine, hindi naman natin 100% na matatanggal yung oil sa loob ng engine. Lalo na kung drain plug lang naman yung binuksan natin. May matitira pa dyan. Normally mga 200 to 500 ml pa yung natitira. So hindi talaga siya napupuli drain. So kaya pag naglagay kayo ng bago, after ng ilang takbo, magbabago na yung kulay ng inyong engine oil. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at naka-receive tayo ng question na related sa engine oil at yun nga, after a week daw, medyo nagbago daw yung kulay ng kanyang oil at ang tanong niya sa atin is kung normal ba yun. Well, technically yes, normal lang yan. Kaya nga nabanggit ko kanina no, na pag nag-drain kasi tayo ng oil, lalo na kung sa drain plug lang naman, may natitira talaga yan dun sa oil pan. So, on my estimate, mga 200 to 500 ml pa yung natitira. So, kaya pag nilagyan mo ng bagong oil, so dahil medyo, sabihin natin, pwedeng medyo brown na talaga yung nandoon, tapos nilagyan mo bagong oil, so magiging brownish na rin talaga yung bago mong oil. So, that's normal. And, normal naman yan na talagang nagbabago yung kulay kasi syempre may detergent yan para linisin yung loob ng ating engine. Ang hindi lang normal dyan kung ang kulay niyan is yung sobrang dark na or medyo milky, yung parang kumbaga parang 3-in-1 yung kulay. So yun yung hindi normal. Pero kung yan ay nandun sa medyo brown, okay, o golden brown, that's okay. Wala kayong problema dyan. So sa mga nag-change oil dyan, huwag kayong mag-alala. Normal yan, okay? Na pagka-change oil mo, after ilang takbo o ilang araw, medyo nagbabago na kagad yung kulay ng oil ninyo. Especially sa diesel, yan. Talagang malaki yung nagpagbabago ng oil dyan, no? Sa mga gasoline, medyo hindi Okay? Pero yun nga, normal lang yan. Don't worry, walang problema yung sasakyan ninyo. Ang advice ko lagi, i-change oil ninyo yung sasakyan ninyo based doon sa recommended na interval nung huling oil na nilagay ninyo. Kung nagustuhan niyo yung video, pakilike na lang mga paps. Yung price ng pagpapagawa ng clutch, didepende yan sa kotse. Pero sa mga common car, normally, kung replacement yung ilalagay ninyo, kasama labor, maghanda na kayo ng mga 10,000 pesos dyan. Pero kung original, o yung OEM yung ilalagay ninyo, maghanda na kayo ng mga 20,000. So ganyan yung gastusan pag nagpapalit tayo ng clutch sa isang manual transmission na kotse. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yun may na-receive tayong question. Hirap daw ipasok yung first gear sa kanyang sasakyan at ang tanong niya sa atin kung magkano daw ba magpapalit ng clutch. So normally, pag hirap ipasok yung first gear or second gear o may mahirap man ipasok, try nyo munang ipa-adjust. Yan yung suggestion ko sa inyo. Kasi may mga pagkakataon na pag in-adjust yan, mag-o-okay. On my own experience, minsan nakakadalawa o tatlong adjust bago pa totally pinapalitan yung clutch. Okay? Pero yun muna yung suggestion ko sa inyo. Pero kung sagad na yung adjust, yun na, doon na tayo papasok sa pagpaparepair. So yun nga, kung replacement yung ilalagay, so maganda kayo ng mga 10,000 pesos dyan. Kung naman, original, mga 20,000 pesos talaga yung presyuhan. Kasi ito depende rin kasi sa labor yan So may mga shop na pwedeng 2,000 lang yung labor. Meron naman yung ibang shop, 5,000 yung labor. Pero ito yung suggestion ko sa inyo, no? Kung magpapapalit kayo ng clutch, isabay nyo na yung transmission fluid para isang gawaan lang din. Kahit bago pa o mga 20,000 pa lang, papalitan nyo na para at least bagong-bago yung oil dun sa inyong transmission. Tapos kung sakali, kung kaya, kung may gasket yan dyan sa inyong papalitan nyo na rin yan para siguradong wala kayong problema sa inyong sasakyan. So yun So yan yung mga pwede nating yan yung i-advise ko sa inyo kung magpapapalit man kayo ng clutch
sa isang manual transmission. Yan yung initial cost. Pero ito ay depende pa rin sa klase ng kotse. Okay? So pwedeng kung yung mas malaking mga makina yan, syempre mas mahal yung mga parts niya, ano. Yung nabanggit ko sa mga common car lang yan, yung maliliit lang. Okay? Kung nagustuhan niyo yung video, paki-like na lang mga paps. Proper maintenance at use, hindi naman sirain yung CVT transmission. Actually, meron akong CVT transmission na kotse, which is the Mitsubishi Mirage, na na-hold ko ng 320,000 kilometers na never na-open yung transmission. Ang ginagawa ko lang dyan, every 40,000 kilometers, pinapalitan ko yung transmission oil at original yung nilalagay ko. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yun, may na-receive tayong question na related sa CVT at kung sirain nga ba daw talaga yung CVT transmission. Well, sa ngayon halos ito na yung new normal sa mga maliliit na kotse, and even 7-seater. May mga naka-CVT transmission na siya, hindi na yung ATF o yung traditional na automatic yung ginagamit, naka-CVT na siya. So, kumbaga using belt, yun yung sistema. And yun nga, sirain daw ba? Kung i-relate natin doon sa mga unang model, pwede natin sabihin yes. Pero on this modern era, na halos common na, halos lahat nga yata ng sedan ngayon naka-CVT na, at may mga ilang 7-seater na rin ngayon na naka-CVT na po, yung mga di gasolina, So far wala pa akong nakitang diesel na may CVT, kasi ang CVT naman kasi talaga is created siya na pang maliliit lang na kotse o magagaan lang na kotse. Hindi naman siya para sa mga yung mga humihila o nagbubuhat ng mabigat, hindi siya para doon, kasi created siya for city driving din talaga. At kumbaga, yung CVT kasi is for fuel efficiency talaga. Okay? So, doon sa question na kung sirain, hindi. As long na properly maintain nyo yan. Okay? Properly maintain. So, paano ba siya mini-maintenance? So, pinapalitan yung fluid. Kung ako magsasuggest sa inyo, every 40,000 kilometers or 2 years. So, yan yung pagpapalit niyan. At normally sa mga CVT transmission, meron niyang filter, pwedeng isa or dalawa, na kailangan din palitan pag kayo ay nagpapa-change oil niyan. So, sa mga hindi naman masyadong gamit na kotse, pwede naman up to 3 years. Pero still, kung kaya at may budget, 2 years lang tayo. Okay? At ito ang isang recommendation ko. Maselan sa CVT oil o fluid ang isang CVT transmission. Kaya ang advice ko sa inyo, sa kasa lang kayo bumili. Okay? Huwag kayong bibili kung saan-saan, sa kasa lang bumili para siguradong walang magiging problema at magtatagal ang inyong CVT transmission.